Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng tatay ko na itago na lang natin sa pangalang Tomas. Taong 1983, Kabangkalan, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 18 taong gulang pa lamang itong si Tomas. Kasalukuyan siya noong nag-aaral sa sekundarya kasama ang kanyang kapatid. Dahil sa medyo may kalayuan ang kanilang bahay sa paaralan, kung kaya't pinili nilang doon na lang mananghalian. Ang parating pinagkakainan noon nila Tomas ay nasa taas ng puno ng sampalok na hindi gaanong kataasan. Sa tabi ng sampalok na yon ay merong sapa na siyang ginagawa nilang pampalipas oras. Sa ilang taong pamamalagi doon nila Tomas, ay parati nilang napapansin ang isang matandang nagtatali ng kalabaw sa isa sa mga puno sa gilid ng sapa. Hindi ito gaanong pinapansin noon nila Tomas, gawa ng hindi naman sila nakakaramdam ng kakaiba sa matandang yon. Isang araw, habang papasapit na ang tanghali, masayang tumungo sila Tomas papunta sa puno ng sampalok na kanilang pinagtatambayan. Kasama nila noon ang isa nilang kaklase sa kadahilanang nawiwili din yung kumain ng pananghalian, kasabay silang dalawa. "Oy Bert, anong ulam mo?" tanong ni Tomas. Tuyo lang ang ulam ko, Tomas. Ikaw ba? Tanong naman ni Bert. "Naku, parehas na naman tayo. Akala ko itlog sa'yo eh. Makikihingi sana ako." Sagot naman ito. Matapos nilang makapag-usap, dali-dali din silang umakyat sa puno ng sampalok. Sa pag-akyat nila sa punong yon, ay muli na namang nasipat nila Tomas ang lalaking merong dalang kalabaw. Sa pagkakataong ito, dalawa na ang kalabaw na daladala nito. Itinali niya yon sa sapa upang makakain ng damo at makapagtampisaw sa tubig. Ganon at ganon palagi ang ginagawa ng matandang yon sa tuwing sasapit ang tanghali at hapon. "Bert, kilala mo ba yung matanda na yan?" tanong ni Tomas. Nang marinig ni Bert ang tanong nito, ay pinili na lamang nitong tumahimik nang sa hindi malamang dahilan. Animoy nagdadalawang isip noon si Bert sa kanyang mga sasabihin tungkol sa tanong ng kanyang kamag-aral. Nang tuluyan ng umalis ang matandang yon, ay doon na nag-umpisang magkwento itong si Bert sa kanyang mga nalalaman. Oy, Tomas. Sigurado kang wala kang alam sa matandang yun? Tanong ni Bert sa kanyang kaibigan. "Wala eh. Kaya nga nagtatanong ako sa'yo." Sagot naman ito. Kasabay ng pagwika noon ni Tomas, ay ang pagkwento naman sa kanya ni Bert tungkol sa matanda. Ayon kay Bert, na ang matandang yon ay pinangingilagan sa paaralan dahil sa kakaibang istorya sa likod ng pagkatao nito. Maraming kuro-kuro noong pumapalibot sa matandang yon, gawa ng nag-iisa lamang ito sa buhay. Sa tinagal-tagal ng pananatili ng matanda sa dulo ng sulok ng palayan, ay halos hindi pa nito nagawang magpakonsulta sa mga pagamutan. Yun ang naging basihan ng mga tao sa paligid upang tawagin siyang aswang dahil sa kakaibang takbo ng kanyang buhay. Marami mang nagnanais na makilala ang matandang yon, pero lahat ng mga ito ay hindi nagagawang mapalapit sa misteryosong matanda. Dagdag pa ni Bert, nakadalasan sa mga taong nagtatangkang kumausap doon ay nawawala ng bait.
at ang pinaka nakakatakot sa lahat ay namamatay. Magmula noong namatayan ang kanilang baryo, ay pinili na lamang nilang lubayan ng matanda. Nang marinig ito ni Tomas, halos hindi niya nagawang makapagsalita dahil sa labis na pagkagulat. Animoy tumigil noon ang kanyang mundo nang marinig niya ang ikinuwento sa kanya ni Bert. Ilang minuto pa ang lumipas at tuluyan na ngang sumapit ang alauna. Agara naman silang bumaba noon sa puno ng sampalok upang tumungo na sa kani-kanilang mga paaralan. Sa paglipas pa ng ilang linggo at buwan, ay sumapit na nga noon ang Biyernes Santo. Nagkataon namang walang pasok noon, kung kaya't napagpasyahan nila Tomas na tumungo sa bundok upang gawin ang kanilang mga nakagawian tuwing sumasapit ang Biyernes Santo. Sa pagnanais nila Tomas na masipat ang tahanan ng matanda, ay ninais nilang dumaan sa palayan na kinaroroonan ng bahay nito. Habang binabagtas nila ang daan patungong bundok, ay panay naman ang kanilang pag-uusap sa kanilang mga gagawin sa oras na marating na nila ang tuktok nito. Ilang minuto pa noon ang lumipas, tuluyan na ngang narating nila Tomas ang palayang nasa ibayong parte ng sapa. Doon na din nila piniling dumaan sa kanilang paaralan upang maging madali ang kanilang daraanan. Bert, sa tingin mo, makikita kaya natin dito yung matanda? Tanong ni Tomas. O Tomas, maghintay ka lang. Makikita mo din yun. Sagot naman ni Bert. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, ay tuluyan na nga silang nadapo sa pinakasulok ng palayan na pagmamay-ari ng matanda. Kasabay ng pagsilay nila Tomas sa pamamahay nito, ay parabang hindi nila maiwasang makaramdam ng hiwaga. Paglalarawan ni Tomas sa lugar ng matanda, ay meron itong simpleng kubo na tinitirhan at malinis na patag na bakuran. Sa harapan ng entradang pinto ng kubo ay ang isang akasyang hindi gaanong kalakihan. Ang mga sanga ng akasyang yon ay ang nagbibigay lilim sa kubong tinitirhan ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla nilang nasilayan ang matanda na merong daladalang 3 kalabaw. Nang masipat ito ni Tomas, ay halos hindi niya magawang magtaka sa kung ilan bang piraso ang kalabaw na pagmamay-ari ng matanda. Sa patuloy nilang pagmamasid sa lugar na yon, ay bigla silang natigilan nang makita sila ng matanda. Sa pagsilay nito sa kanilang dalawa, ay ang agara naman itong pagkaway na parabang nagpapahiwatig ito na sila ay lumapit. Dahil sa ginawa ng matandang yon, kung kaya't wala na sila noong nagawa upang sundin ang nais nito. Habang sila ay naglalakad patungo sa kubo, ay hindi maiwasang makaramdam ng takot ni Bert dahil sa mga kwentong pumapalibot sa pagkatao ng matandang yon. Paglapit nila dito, agaran din naman itong nagwika ng, "Anong ginagawa ninyo sa lugar na ito?" Nang marinig ito ni Tomas, ay pinili niyang mag-ipon ng lakas upang masagot ang katanungan ng matandang yon. Ninais niya noong magpakatotoo nang sa gayoy maramdaman ng matandang yon ang kanyang pagiging seryoso sa kanyang mga sasabihin. Ilang minuto pa ang lumipas at sumagot naman itong si Tomas ng, Kaya ho kami nagpunta rito dahil nais ho namin kayong makilala. Hindi ho kami naniniwala sa balitang kumakalat sa baryo tungkol ho sa inyo. Kung kaya't nais ko ho sa inyo mismo marinig ang sarili ninyong kwento. Kasabay ng pag-uwi ka noon ni Tomas ay ang pagngisi ng matanda
na para bang natutuwa ito sa kanyang mga sinabi. Dahil sa wala naman noong pakay si Bert, kung kaya't pinauwi na ito ng matanda upang makapag-usap sila ng formal ni Tomas. Habang nakaupo noon si Tomas, ay pinili na lamang niyang magmasid sa paligid upang kahit papaano'y maging pamilyar siya sa lugar. Sa pagbalik ng matanda, ay meron itong daladalang pagkain at maiinom. Nang masipat ito ni Tomas, umiling-iling lang naman siya upang ipakitang ayaw niyang kumain o uminom man lang. Huwag kang mag-alala, Noy. Walang laso ng pagkain at inumin na ito. Hindi ako manlalason o aswang kagaya ng inaakala mo. Wika ng matanda. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtanggap naman ni Tomas ng pagkain at inuming inabot ng matanda sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ay doon nakilala ni Tomas ang matandang yon. Ilang minuto pa ang lumipas, pinili nila Tomas na umakyat ng bundok ng sabay. Mangunguha rin kasi ang matandang yon ng mga kahoy na siyang gagamitin niya sa pagdagdag ng kanyang tahanan. Dahil sa umuwi na noon si Bert, kung kaya't silang dalawa na lamang ang magkasamang nagdaos ng Biyernes Santo. Habang sila ay naglalakad, doon inilahad ng matanda ang tungkol sa mga sabi-sabing kumakalat tungkol sa kanya. Ayon sa kanya na walang katuturan umano ang mga sabi-sabing kumakalat. Kaya lang naman siya namuhay ng mag-isa, gawa ng matagal nang sumakabilang buhay ang kanyang asawa. Sa kasamaang palad ay hindi sila nabiyayaan ng anak, kung kaya't nag-iisa na lamang siya sa buhay hanggang pangkasalukuyan. Ilang oras pa noon ang lumipas, tuluyan na nga silang nakabalik sa kubo ng matanda. Dala-dala ang mga kahoy nitong nakuha. Tumulong na dinoon si Tomas upang kahit papaano'y maging magaan ang pasani ng matandang yon. Manong Luloy, wala ho ba kayong galit na nararamdaman para sa mga taong nagpapakalat ng maling kwento tungkol sa inyo? Tanong ni Tomas. Wala. Bakit naman ako magagalit sa kanila? Ang aso ay tumatahol lamang kapag hindi niya kilala ang panauhing lumalapit sa kanilang lugar. Ganon din sila, iho. Kaya sa pagtagal kong naninirahan dito ay nasanay na ako. Sagot naman ni Manong Luloy. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya nalaman na isa palang albularyo ang matandang yon, na siyang dalubhasa sa panggagamot ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya lang naman ito nagka-interes sa kanya sa kadahilan ng kahawig ni Tomas, ang anak ng kanyang kapatid na namatay. Palagi din niya noong nasisipat si Tomas na tumitingin sa kanya sa oras na itinatali niya ang kanyang mga kalabaw sa sapa. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, ay halos magkalapit na itong si Tomas at Manong Luloy. Sa pagtatapos ng araw na yon, ay pinili niyang lumisan sa tahanan nito. Baon-baon ang katotohanan na hindi ito isang aswang, kagaya ng mga sabi-sabing kumakalat sa kanilang lugar. Sa paglipas ng ilang araw, ay piniling bumalik ni Tomas sa tahanan ni Manong Luloy. Hindi ito nagpaalam sa kanyang mga magulang, sa kadahilanang alam niyang hindi ito papayag na siya ay makipagkita sa matandang yon. Sa pagdating niya sa tahanan ni Manong Luloy, ay nadatnan niya itong nagpapakain ng kanyang mga kalabaw sa talahiban. Habang patagal ng patagal ang pagsasama nila Tomas at ng matandang yon, ay doon niya dahan-dahang napapansin
ang kakaibang kilos nito. Animoy meron pa itong sikretong hindi sinasabi sa kanya na siyang nais naman niyang malaman. Isang araw, katatapos lang noon ng eskwela nitong si Tomas. Sa pag-uwi nila ng kanyang kapatid, ay agaran din naman siyang nagpalit ng damit at dali-daling binagtas ang daan patungo sa tahanan ni Manong Luloy. Sa pagdating niya sa lugar na yon, laking gulat na lamang niya nang makita niyang tumatayo ang isa nitong alagang kalabaw. Nanlilisik din ang mga mata ng kalabaw na yon at panayang paghawak nito sa matutulis niyang mga sungay. Nang akmang tatakbo na itong si Tomas, ay bigla siyang tinawag ni Manong Luloy upang siya ay palapitin sa kanyang pamamahay. Nang marinig ni Tomas ang sigaw ng matanda, ay halos hindi niya magawang humakbang dahil sa takot. Wala na siya noong nagawa kung hindi ang lapitan ang matandang yon, habang unti-unting nilulunok ang kanyang nararamdamang takot. Paglapit niya sa matanda ay halos hindi ito makapagsalita, na para bang nagmistulang pipe siya dahil sa takot. Nakakita ka lang ng kalabaw na tumatayo, natakot ka na. Haro, Diyos ko naman, Tomas. Normal lang ang mga ganyang pangitain dito sa aking pamamahay. Alam mo ba, ang saya-saya ko dahil pinili mo pa ring lumapit dito sa kabila ng lahat ng iyong mga nasilayan. Magkakaroon ka kasi ng matinding problema kung pinili mong tumakbo papalayo sa lugar na ito. Wika ni Manong Luloy. Dagdag pa nito na kapag tumakbo noon si Tomas papalayo sa kanyang tirahan, ay hahabulin siya ng kalabaw na yon at nanakawin ang kanyang wisyo. Ganon ang mga nangyayari sa mga naging kaibigan niya sa baryong yon. Halos si Tomas pa lamang ang kauna-unahang tao na nagawang makaligtas sa kamay ng mga engkantong kanyang kasangga. Nang marinig ni Tomas ang sinabi ni Manong Luloy, ay halos manginig na lamang sa takot ang kanyang buong katawan. Hindi niya halos lubusang akalain na nalagay na pala sa peligro ang kanyang buhay noong mga oras na yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ay muli naman niyang nasipat ang kalabaw na naglalakad papalapit sa lugar na kanilang kinaroroonan. Meron itong daladalang sanga ng puno na siyang ibinigay naman ito kay Manong Luloy. Manong Luloy? Ano ho bang nilalang na yan? Tanong ni Tomas. Sarangay yan, iho. Isang armas ng mga albularyong dalubhasa sa kahit na anong uri ng kombate. Hayaan mo, sa paglipas ng panahong nagkikita tayo, ay malalaman mo rin kung paano yan kausapin at turuan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, iho. Nais sana kitang gawing disipulo upang maging isang albularyong katulad ko. Nakapasa ka na sa unang pagsubok. Kaya nasa iyo na din ang pasya kung tatanggapin mo ang inaalok ko. Pag-isipan mo ito ng mabuti dahil hindi ko na ito uulitin. Dagdag pa ng matanda. Kasabay ng pag-uwika nito ay ang pagkwento niya kay Tomas kung bakit siya naghahanap ng mapapasahan ng kanyang aral. Ayon sa matandang yun napakahalagang maipasa ang kanyang aral sa kadahilan ng labis itong makakatulong sa mga ordinaryong tao. May mga sikreto ding nais ipasa noon si Manong Luloy upang makontra ang kahit na anong uri ng karamdaman na ibinigay ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Matapos itong makapagpaliwanag kay Tomas, ay pinili nitong hayaan na muna ang binatilyo upang makapag-isip.
Gumawa din noon ng mga usal ang manggagamot upang magawa niyang masilayan ang mga engkantong nagbabantay sa kanyang bakuran. Heto, Tomas, tanggapin mo ang mutsang ito upang mapatunayan mong totoo ang mga sinasabi ko. Kapag hawak mo na yan, ay pangingilagan ka ng mga taong may galit sa iyo at merong binabalak na masama. Wika ni Manong Luloy. Matapos nitong makapagsalita, ay agaran din namang tinanggap ni Tomas ang batong yon. Paglalarawan niya sa bato, ay meron itong iba't ibang kulay na halos maihahalin tulad mo sa mga batong merong halaga sa tao. Napakakinis din ng batong yon na para bang gawa ito sa purong salamin. Matapos niya itong mahawakan, ay halos nakaramdam na siya ng labis-labis na init sa kanyang buong katawan. Hindi na niya maunawaan noon ang kanyang nararamdaman na para bang merong mga kamay na humahawak sa kanyang katawan. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, ay pinili na niyang magpaalam kay Manong Luloy. Pagbalik niya noon sa kanilang tahanan, ay nagtatakang hindi siya nagawang pagalitan ng kanyang mga magulang kahit 10 oras na siya ng gabi umuwi. Kinabukasan, pagpasok ni Tomas sa kanilang paaralan, ay laking gulat na lamang niya nang hindi na siya magawang tingnan ng kanyang mga kamag-aral na palagi siyang pinagdidiskitahan. Malayo na din ang pinili nitong upuan na siyang ikinagulat ni Bert at ng iba pa nilang mga kaibigan. Sa pagsapit ng tanghali, muling bumalik sila Tomas sa puno ng sampalok upang kumain. Kasabay ng pag-akyat nila sa punong yon, ay ang pagsipat naman ni Tomas kay Manong Luloy. Nakangiti yon habang nagtatali ng kalabaw na para bang napakasaya ng araw nito. Habang sila ay kumakain noon, doon na pagtanto ni Tomas na nag-uumpisa na siyang makaramdam na labis na pagkawili sa batong ibinigay sa kanya. Wala pa siya noong gaanong alam sa mutya, pero alam niyang ang batong yon ang magbibigay ng swerte sa kanyang sarili. Sa pagsapit ng hapon, pinili niyang muling bumalik sa tahanan ni Manong Luloy. Wala pa noong alam si Bert na nagkikita sila ng matanda. Sa kadahilanang pinili niyang ito ay isikreto na muna pansamantala. Paglapit niya sa matandang yon, ay agaran din naman niyang nasipat ang mga kalabaw nito na nakatali sa puno ng akasya. Magandang hapon po, Manong Luloy. Bati ni Tomas sa matanda. Nang marinig ito ni Manong Luloy, ay tumangulang naman ito habang gumagawa ng kanyang uulamin panghapunan. Paglapit dito ni Tomas, pinili niyang tumulong sa ginagawa ng matanda. Siya nga ho pala, Manong Luloy. Napag-isipan ko na ho yung sinabi mo sa akin nung nakaraan. Sigurado na ho ko na sundin ang landas na iyong dinaanan. Alam kong hindi basta-basta ang pagsalin mo sa akin ng mga lihim na karunungan. Pero makakaasa ho kayo na gagawin ko ang lahat upang masunod ang mga nais ninyo. Wika ni Tomas. Nang marinig ito ni Manong Luloy, ay ngumiti lang naman ito habang nakatingin sa kanya. Matapos niya itong masilayan, ay pinili ng matandang hipuin ang kanyang ulo upang ipakita ang kanyang kagalakan sa naging desisyon ni Tomas. Kung ganon, Tomas, magmula ngayon, maestro na ang itawag mo sa akin. Asahan mong hindi madali ang ating gagawing pagsasanay, kung kaya't ngayon palang sinasabi ko na sa iyo na ito'y kailangan mong paghandaan ng mabuti. Sagot naman ni Manong Luloy. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagpasok nito sa kanyang tirahan
dala-dala ang kanyang ginawang ulam. Pinili naman noon ni Tomas na manatili sa kanyang kinauupuan habang wala pa ang matanda. Ilang minuto lamang ang lumipas at agaran din naman itong bumalik. Dala-dala ang isang maliit na libretang kulay pula. Sa paglapit nito kay Tomas, ay ninais ni Manong Luloy na iikot siya sa paligid ng kanyang tahanan upang maging pamilyar ito sa lugar na kanilang pagsasanayan. Sa pag-iikot nila Manong Luloy sa lugar, ay bumungad sa kanila ang 4 na kalabaw na pagmamay-ari nito. Lahat ng kalabaw na yon ay hindi ordinaryo sa paningin ni Tomas. Gawa ng ang 3 sa mga ito ay merong 2 buntot na nakausli sa kanilang likod. Dala ng kuryosidad noon ni Tomas, ay pinili niyang itanong kay Manong Luloy upang labis niyang maunawaan ang mga bagay na yon. Ayon sa matanda na ang mga kalabaw na kanyang nasisilayan sa lugar na yon ay balat kayo lamang ng mga engkantong naninirahan sa puno ng akasya. Mapabagsik ang mga ganoong uri ng nilalang, pero kaya itong kontrolin ng mga albularyong merong malakas na lihim na karunungan. Dagdag pa ni Manong Luloy na ang mismong akasyang nagbibigay lilim sa kanyang pamamahay ay isa umanong palasyo ng mga laman lupa at duwende. Ito ang kadalasang nagbibigay sa kanya ng ginto at perang ginagamit niya sa pang-araw-araw niyang pangangailangan. Dahil sa mga nilalang na yon, kung kaya't naging magaan kahit papaano ang buhay ni Manong Luloy. Nang marinig ni Tomas ang sinabi nito, ay halos hindi ito makapaniwala sa kanyang mga narinig. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang tumayo ang kalabaw nitong alaga habang nanlilisik ang mga mata nito. Sa paglapit nito kay Manong Luloy, animoy nakikipag-usap ang kalabaw na yon sa diyalektong hindi alam ni Tomas. Matapos nitong makapagsalita, agaran din namang sumagot ang matanda, gamit-gamit ang diyalekto ng kalabaw. Dahil sa mga pangyayaring yon, halos hindi magawang maniwala ni Tomas sa kanyang mga nakita. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga silang nilisan ng kalabaw na yon. Dali-dali itong tumakbo patungong kakahuyan na para bang meron itong hinahanap. Hinayaan lang naman ito ng 2 sa kadahilanang meron silang mga bagay na pinag-uusapan. Tomas, ang una mong pagsubok na kailangang pagdaanan ay ang pagpapalakas ng iyong pisikal na katawan. Sa mundo ng mga antingero, ay hindi lamang kinakailangan na malalim ang iyong aral, bagkus ay kinakailangan mo ding mapalakas ang pisikal mong katawan upang magawa mong humarap sa kahit na anong pakikipaglaban. Palagi mong tatandaan na ang hawak mong lihim na karunungan ay nangangailangan ng malakas na katawan upang ito'y magamit ng buong lakas. Kapag ikaw ay mahina at walang kakayahan, huwag mo nang tangkain pang ito ay gamitin dahil sa mga panganib na kalakip kapag hindi mo natupad ang kinakailangan ng mga aral na isasaling ko sa iyo. Sa loob ng 1 buwan, Tomas, ay kinakailangan mong magtrabaho dito sa pamamahay ko nang walang patid at pahinga. Huwag mong alalahanin ang iyong pamilya dahil hindi sila magiging hadlang para sa bagong landas na nais mong tahakin. Paliwanag ni Manong Luloy. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagbibigay ng matanda kay Tomas ng lahat ng kanyang maaaring gawin. Hindi naman niya noon nagawa pang tumutol dahil alam niya sa kanyang sarili na sigurado siya sa sitwasyong kanyang kahaharapin. Sa paglipas ng mismong araw na yon,
ay isa na ngang ganap na disipulo ni Manong Luloy itong si Tomas. Walang nakakaalam noon sa ginawa ng dalawa sa kadahilan ng labis-labis nilang isinisikreto ang mga kaganapan sa tahanan ni Manong Luloy. Sinisigurado din noon ni Tomas na walang kahit na sinong makakakita sa kanya sa oras na tumutungo siya sa palayan ng matanda. Dahil sa ibinuhos na doon ni Tomas ang kanyang oras, kung kaya't nawawala na siya ng silbi sa kanilang tahanan. Nakakabawi lang siya noon sa kanyang mga magulang kapag sumasapit ang araw ng pahinga. Isang araw, nagkaroon ng proyekto itong sina Tomas at si Bert. Wala siya noong magagawa kung hindi ang puntahan ito sa kanilang tirahan upang magawa nila ang kanilang proyekto sa isa nilang asignatura. Nang marating ni Tomas ang pamamahay nila Bert, bumungad sa kanya ang kaibigan niyang abala sa paggawa ng kanilang proyekto. Uy Bert, pasensya ka na. Medyo nahuli ako ng dating. Bungad na wika ni Tomas. Kasabay ng pagwika nito, ay ang agaran niya namang paglapit kay Bert upang ito ay tulungan. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang lumabas ang ina ni Bert na para bang meron itong iniindang karamdaman. Sa unang tingin noon ni Tomas, alam niyang merong nangyayaring kakaiba sa ina ni Bert noong mga oras na yon. Hindi niya man ito nakikita pero napakalakas noon ng kanyang kutob na maaaring hindi isang ordinaryong sakit ang dumapo dito. Matapos niyang masilayan ang ina ni Bert, agad din naman itong tumungo sa likod ng kanilang tahanan. Nang mawala na ito sa kanyang paningin, pinili ni Tomas na kausapin ang kanyang kaibigan tungkol sa iniindang karamdaman ng kanyang ina. Bert, pansin ko sa nanay mo medyo matamlay. May sakit ba siya? Tanong ni Tomas. Di nga namin alam, Tomas eh. Noong nakaraang linggo, labis-labis ang panghihina noon ni nanay. Palagi rin siyang kinukumbulsyon tuwing gabi. Kaya halos wala kaming naging maayos na tulog sa isang linggo. Pinatingnan na namin ito sa albularyo pero bigo ang mga itong matukoy ang sakit ng aking ina. Paliwanag naman ni Bert. Dagdag pa nito, natuluyan na ding nawala ang panlasa ng kanyang ina na parabang ang buong pakiramdam nito ay wala na siyang dila. Paminsan-minsan nakakaramdam din ito ng pananakit ng kanyang mga kasukasuan kahit wala naman siyang iniindang ibang karamdaman. Nang marinig ni Tomas ang kwento ni Bert, ay pinili niyang sabihin ito sa kanyang maestro. Matapos nilang magawa ang kanilang proyekto, agaran din naman siyang tumungo sa bahay ni Manong Luloy. Sa pagdating niya sa tahanan nito, ay nadatnan niya itong muling nakikipag-usap sa kanyang mga kalabaw. Paglapit niya sa kanyang maestro, ay agaran din naman niyang inilahad ang sitwasyong kinakaharap ng ina ni Bert. Nang marinig ni Manong Luloy ang istorya ni Tomas, nagwika ito ng, Kulam yon, Tomas. Sigurado akong kulam yon. Maaaring ginamitan siya ng pamarusang dasal upang siya ay labis na mahirapan bago siya tuluyang pumanaw. Isang basihan na kulam ang karamdaman ng isang tao kapag nagkakaroon ng pagbabago ang kanyang presensya na parabang binabalutan ito ng maitim na aura. Kasabay ng pagwika nito, ay ang paghanga naman ni Manong Luloy kay Tomas dahil sa napakatalas nitong pagramdam sa ganoong uri ng karamdaman. Sabihin mo, Tomas, ano ang nais mo? Ang matulungan ng ina ng kaibigan mo? O ang hayaan na lang itong mamatay? Kapag pinili mong ito ay tulungan,
ikaw ang gagawa ng panggagamot. Nandito lamang ako upang ikaw ay gabayan kung nanaisin mong ito ay tulungan. Pag-isipan mo yung mabuti dahil maaari mong ikapahamak ang padalos-dalos na desisyon. Dagdag pa ni Manong Luloy. Nang marinig ito ni Tomas, halos hindi siya makapaniwala sa sinabi ng kanyang maestro. Hindi kasi yon ang kanyang inaasahan na sasabihin nito. Kaya lang naman kasi nito na ikwento ni Tomas kay Manong Luloy sa pagbabakasakaling magagawa niyang tulungan ang nanay ni Bert. Ilang minuto pa ang lumipas. Pinili na lamang ni Tomas na siya ang gumawa ng hakbang upang ito ay gamutin. Alam na niya noong wala siyang laban sa mangkukulam na yon, pero pilit nangingibabaw ang kanyang pagnanais na mailigtas ang nanay ng kanyang kaibigan. Maestro, sige ho. Sabihin niyo ho ang aking mga gagawin upang magawa kong gamutin ang ina ni Bert. Ako na ho ang bahala at nakahanda ako sa kahit na anong mangyari sa akin at sa ina ng aking kaibigan. Wika ni Tomas. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtitig sa kanya ng kanyang maestro upang maipakita ang kanyang pagiging seryoso sa kanyang mga sinabi. Halos hindi noon magawang makapagsalita ni Manong Luloy sa kadahilan ng kitang-kita niya ang pagiging porsigido ng binatilyo. Hindi niya inaasahang ibubuwis nito ang kanyang sariling buhay para lamang sa ina ng kanyang kaibigan. Kung gayon, dito ka na muna matulog ngayong gabi. Magdamagan kitang tuturuan sa mga karunungang maaari mong gamitin upang paslangin ang mangkukulam. Siguraduhin mo kung desidido ka na sa iyong mga salita upang maiwasan mong malagay sa alanganin. Magsisilbi ko itong pagsubok sa iyo kung kaya't naway galingan mo. Wika ni Manong Luloy. Nang marinig ito ni Tomas, ay pinili nitong tumangulang naman upang makita ang kanyang pagsang-ayon. Ilang minuto pa ang lumipas at nagpaalam na ito sa kanyang maestro upang kumuha ng kanyang gamit sa kanilang tahanan. Sa pagsapit ng 4:00 ng hapon, ay tuluyan na ngang nakabalik itong si Tomas, dala-dala ang iilan sa kanyang mga gamit. Pinili niya noong magsinungaling sa kanyang mga magulang para lamang magawa niyang iligtas ang ina ni Bert. Matapos nilang kumain ng kanilang panggabihan, ay agaran din naman nilang inumpisahan ang kanilang pagsasanay. Doon na isiniwalat ni Manong Luloy ang mga mabisang pangontra upang magawang matalo ang sinumang nilalang na merong alam sa lihim ng kulam. Ayon kay Manong Luloy, na maaaring gumamit ang mangkukulam na yon ng bungo ng tao upang magawa niyang pahirapan ang kanyang biktima. Sa sinabi kasi ni Tomas na nakaramdam siya ng pagbabago ng presensya ng ina ni Bert, ay sapat na yung basihan para kay Manong Luloy na malaman ang karunungang ginamit ng nilalang. Sa paglipas ng oras ng kanilang pagsasanay, ay halos puro usal na lamang ang ipinapasaulo noon kay Tomas. Sa pagsapit ng 10:00 ng gabi, ay tuluyan na nga silang natapos sa kanilang pagsasanay. Ang buong akala noon ni Tomas ay magpapahinga na sila, pero nagkamali siya. Dahil nang akmang papahiga na sana siya sa kanyang higaan, ay biglang nagwika itong si Manong Luloy ng, Sinong nagsabi sa iyo na matutulog ka buong magdamag? Gusto mo bang mamatay bukas? Tumayo ka dyan at magdasal hanggang umaga. Huwag mong dayain ang pagdarasal dahil dyan nakasalalay ang iyong buhay. Sa oras na dinaya mo ito ay para mo na ring tinapon ang buhay mo. Lumuhod ka at magdasal ng buong puso upang mas lalo mo pang mapalakas ang mga usal na ibinilin ko sa iyo.
Nang marinig ito ni Tomas, ay agaran din naman siya noong lumuhod ng walang pagdadalawang isip. Sa pagluhod niya sa mismong papag, ay pinili niyang pumikit upang magawa niyang paglakbayin ang kanyang wisyo. Naroon pa rin noon si Manong Luloy na nakahandang gumabay sa kanya sa kanyang mga ginagawang pagdarasal. Pakatandaan mo, Tomas, na ang pagdarasal ay nanggagaling sa puso't kaluluwa, hindi sa bibig at hindi din sa isip. Hayaan mong linisin ang iyong panalangin ng madumi mong kaluluwa na siyang magpapalakas sa mga lihim na karunungan mong taglay. Wika ni Manong Luloy. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagluhod nito sa tabi ni Tomas upang sabayan siya sa kanyang ginagawang pagdarasal. Habang taimtim sila noong nagdarasal, biglang naramdaman ni Tomas ang paglalakbay ng kanyang wisyo. Napakarami niya noong nasisilayang mga pangitain na parabang naroon siya sa mundo ng panaginip. Sa paglakbay ng kanyang wisyo, ay parabang meron itong hinahanap sa mundong dinapuan ito. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nadapo ang wisyo ni Tomas sa isang napakagandang lugar na halos purong hardin lamang ang kanyang mga nasisilayan. Ilang oras din siyang natigilan sa lugar na yon habang patuloy na umiikot ang kanyang paningin. Nang masipat niya ang isang napakagandang bulaklak sa gitna ng hardin na yon, ay agara naman siyang tinangay ng malakas na hangin. Sa paglapit niya sa bulaklak, doon niya nasilayan ang isang nilalang na nasa loob nito. Maihahalin tulad mo ang nilalang na yon sa isang langgam na merong malalapad na pakpak. Sa pagsilay dito ni Tomas, ay agad din naman niyang naramdaman ang pagiging isa nila ng nilalang na yon. Matapos niya itong masilayan, ay dahan-dahan naman niya itong kinuha sa bulaklak upang matitigan niya ito ng malapitan. Habang patuloy niyang tinititigan ang nilalang na yon, ay bigla na lamang siyang nagulat nang magwika ito sa kanyang isipan ng, Napakasaya ko dahil sa wakas ako'y iyong nahanap na. Matagal ako naghintay sa pag-unlad ng iyong wisyo, Tomas, na halos hindi ko na inaasahan na ako'y iyong masisilayan. Wika ng nilalang na yon. Nang marinig ni Tomas ang sinabi nito, ay halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga narinig. Ilang minuto din siya noong natigilan hanggang sa dumating ang puntong bumalik na ang kanyang wisyo sa kanyang katawan. Sa pagsapit noon ng umaga, ay maaga pang umalis si Tomas, dala-dala ang kanyang mga gamit sa panggagamot. Pagdating niya sa bahay ng kanyang kaibigan, ay agad din naman niyang ipinagtapat ang kanyang pakay sa pamilya nito. Dahil sa masyado nang malala noon ang sakit ng ina ni Bert, kung kaya't wala na silang nagawa kung hindi ang hayaan si Tomas na manggamot. Nang mailabas na noon ni Tomas ang lahat ng kanyang mga gamit, ay dali-dali din naman niyang nilapitan ang ina ni Bert. Sa paghawak niya sa noon nito, ay panay naman ang kanyang ginawang pag-usal sa mga panalangin itinuro sa kanya ni Manong Luloy. Ilang minuto pa ang lumipas, ay nagawa ng matawag ni Tomas ang wisyo ng mangkukulam. Hindi na niya ito pinagbigyan pa ng pagkakataon, kung kaya't dali-dali niyang ginawa ang kanyang ritual upang ikulong ang wisyo ng mangkukulam sa boteng kanyang dala. Habang hinihila ni Tomas ang wisyo nito sa katawan ng ina ni Bert, ay panay din naman ang pagsigaw nito na parabang labis-labis itong nahihirapan. Tama na! Alis na ako dito, tama na! Huwag mo akong ikulong sa garapon na yan! Pakiusap! Sigaw ng nilalang. Pero kahit anong gawing pagmamakaawa ng mangkukulam na yon,
ay halos hindi pa rin ito nagawang pakinggan ni Tomas. Minuto lamang noon ang dumaan ng tuluyan na niyang mahugot ang mangkukulam sa katawan ng ina ng kanyang kaibigan. Nang tuluyan niya na itong maikulong sa garapon, ay dali-dali din naman niya itong itinago sa daladala niyang bayong. Bert, magaling na yung nanay mo. Painumin niyo lang yan ng mainit na tubig kapag ito'y tuluyan ng nagising. Sige Bert ha, mauna na ako. Meron pa kasing trabahong naghihintay sa pag-uwi ko eh. Wika ni Tomas. Kasabay ng pag-wika nito ay ang agaran naman niyang pagpapaalam sa kamag-anak ng kanyang kaibigan. Nang tuluyan na siyang nakabalik sa tahanan ni Manong Luloy, ay agad din naman niyang ibinalita ang isang magandang balita. Sa paglipas ng buwan ni Tomas sa ilalim ng pamamahala ni Manong Luloy, ay tuluyan na nga siyang nawala ng interes sa kanyang pag-aaral. Nagpaalam na din siya noon sa kanyang mga magulang na magtatrabaho na sa ibang lugar upang mas lalo niyang matutukan ang kanyang landas na tinatahak. Ilang taon pa noon ang lumipas at tuluyan na ngang naging isang ganap na albularyo itong si Tomas. Magmula noong umalis si Tomas sa kanyang pamilya, ay nagawa na niyang malibot ang iba't ibang lugar sa kanilang bayan. Doon na din nag-umpisa ang kanyang paglalakbay bilang isang albularyong bihasa sa lahat ng kombating espiritual. Isa pa sa mga dahilan ng pag-alis ni Tomas sa kanilang lugar ay ang kamatayan ni Manong Luloy. Ayon sa kanya, bago ito namatay, lahat ng aral at alam nito ay nagawang maipasa sa kanya. Nagawa niya ding saluhin ang mutya na nasa loob ng katawan nito noong araw ng kanyang kamatayan. At ang mutyang yon ay palagi niyang ginagamit sa tuwing siya ay nanggagamot. Maniwala kayo o hindi, lahat ng nagiging gamutan niya, mapasanib, nabate, na matanda, na duwende, binati ng kapre, natipuhan ng tikbalang, o maski na yanggaw pa, ay nagagawa niyang mapagaling kaagad. Gamit-gamit lamang ang iniwan sa kanya ni Manong Luloy na mutya ng kalabasa.